Hey, ito magluluto tayo ng tahongis. Ito, lagyan na natin ng olive oil. Ang ating lulutuin ay mussel. Ang sahog ay, as usual, ginger, garlic, onion. Lagyan na natin. Sabay-sabay. Happy together. Medyo lately, hindi ako nagluluto. Little bit lazy. Ngayon, hindi ako masyadong lazy. Kaya ayan. At saka, ang ating sahog ay lalagyan natin, of course, ayun, gulay, spinach, 1 dirham na yan. At mula sa aking garden, lalagyan natin ng maraming tanglad. Maganda yan sa katawan. May high blood, may sugar, may diabetes, may problema sa tiyan. Ayan. Okay yan. Kaya, yan, ang ganda-ganda. Smells so good. Uy, medyo na siya nasusunod. Ang bilis maluto po talaga. So, yan mo na yung sandamakan na tanglad. Ilagay natin yan. Tapos, ito na. Lagay na rin natin ito. Parang mag-isa-isa. Yung iba, tubig muna. Different ways. Sa akin ay ito muna. Pinasuka ko na yan. Hinugasan. Gusto. Nalinis na siya. Yung wala ng bakterya. Yan. Tapos, parang hindi ko sila lalagyan ng asin masyado kasi nga, ano na siya, di ba may sariling alat siya. There is a salt itself. Yan, konting tubig lang. Yan, konti lang, hindi lahat. Yung sakto lang. Tapos lagyan na rin natin ng magic sarap. Yan, para malasa na siya. Mabilis na lang naman lutuin yan eh. Siguro lagyan ko ng patis. Konti lang. Tapos ibababaw ko mamaya yung ano. Patis. Let's put patis. Not too much. Lagyan natin ng konting ano. Hindi naman masyado itong manghang chili grass. Chili flakes lang naman to. Hindi naman siya masyado. Konti lang kasi. Para may kick ng anghang. May acid ako pero hindi naman na siya ganun ka-active. At saka konti lang naman. Minsan nagiging pasaway. Wag lang mga ano, wag lang mga noodles or junk foods na kung hindi maganda. Mind you, hindi maganda talaga sa ating katawan. Ang mga junk foods, hindi maganda. Ay, napanood ko yung
slight interview ni Yulo sa kay Tony. Talagang may pagkaano yung kanyang GF. Naalala ko tuloy yung kwentong prodigal son. Yun nga lang, prodigal son, yun yung, may pamana doon, may inheritance sa Bible. Yung isang anak na napili at ibinalik yung isang anak, after makuha yung yaman, parang naglustay-lustay siya, talagang prodigal son siya. At the end, bumalik siya sa magulang niya nang naging walang-wala na siya. Naghirap na siya nung siya bumalik sa kanyang magulang. Eka nga, history repeat itself. Galing from Bible, nangyayari sa reality sa ating bawat Pilipino, hindi lang Pilipino, bawat tao. Na in times na nalalasing tayo sa ating fame, money, nakakalimot tayo. Kasi si Satan, deceitful yan eh. Kahit nga si Jesus Christ, dinisit niya, di ba, nung nananalangin, inano niya si Jesus na nananalangin sa Ama. When he praised God, his God the Father, Satan took many things to Christ, right? That's reality in the Bible. Same as kung napapanood mo yung mga ibang video, yung mga fame ng ibang mga Hollywood star, sabi nagwo-worship daw kay Satan pag ni-reverse mo yung kanilang mga kanta, yung mga ganyan. Yung mga nagiging mga sobrang sikat na nagiging parang ano sila. Hindi nila ginagamit in good terms yung kanilang money, at saka nagiging parang ano sila, hindi sila respectful. Parang yung sarili lang nila yung nilalab nila. Parang ganon. Kung ano yung pinapaniniwala niya sa sarili niya, yun ang kanyang gina-justify. Na kahit mali, gina-justify niya na correct. Parang ganon. Alam mo yun? It so happened to Yulo. Na which is hindi lahat ng sinabi niya na iniyak niya sa Diyos, nilisten siya. Two are listening when you're praying. One is Satan, one is God. We don't know that one. Some don't know that one. The temporary fame and money and materials might be given by Satan, but permanently is given by God. Kitingnan niyo sila, yung mga may-ari ng SM, yung mga may yaman talaga, kung bakit nagiging permanent yung kanilang mga yaman, kasi nagpa-foundation sila, tinutulong nila, tsaka yung family nila, hindi nila pinababayaan. Katuwang nila sa paglago ng business ay ang pamilya nila, hindi ibang tao. Within family itself. Yun lang. Sabagay, kanya-kanya naman yan. Malay mo, in due time talaga na mapanindigan ni Yulo yung kanyang sinasabi na kaya na niya talaga. Kasi 24 years old pa lang naman siya. There's long way to go. Ako nga, wala na yung mother at father ko. Pag once na nagkakasakit ka, naaalala mo ang mother. Yan, number one, mother. Pag nagkakasakit, yung parents mo, maaalala mo. Kaya I don't think so kung how strong Carlos Yulo is.
Parang hindi, ano siya. Tuwan ko kung i-bless pa siya ni God sa US Olympic. Kasi hindi siya, ang dami siyang basher. Kasi yung sama-samang panalangin, minsan, pag dininig ng Diyos, nangyayari. Kasi parang inano ng iba na hindi siya tamang i-bless dahil sa ginagawa niya sa pamilya niya. Okay na magbigay ka sa pamilya ng girlfriend mo, ng ganun. Pero sana balance, pantay ba? Kung mayroon yung girlfriend, mayroon din dapat ang family. Hindi lang yung hindi lang sa girlfriend. Kasi totoo naman they are meant for each other. Yung si God ang namimili ng ating magiging nanay. Ganun ba? Siya ang ayan na, malapit na matapos ang ating lutuin. Kaya matatapos na rin ang ating chika-chika habang nagluluto. Oh, so yan ito. Start mo ng Marites kay Yulo till tomorrow. Kasi napaka-trending niyang si Yulo, no? Natalo pa sila Go. Pero ngayon natatalo na si Yulo ni EJ Buena at saka ng girlfriend niya. Na sila yung mga magagandang ehemplo. Kaya nasasapawan na sina Goldie. Iba na ngayon ang nagte-trend. Drink Milo everyday na. Sarap ng Milo. Nilagyan ko nga sa masarap sa may sabaw. Sabaw. Sa cold water. Ang Milo. Sa cold water. Ang sarap. Isa na nga lang. Bibili ulit ako. Ay, parang ice siya. Chocolate. Instead na bumili kong Laknor. Yung Milo na lang. Galing Pinas. Control ko pa yung tamis. Oh, God. So yummy. Very yummy. Yummy. Mayaming. Mamaya ulit. Okay, that's it. Tomorrow, the continuation of our chikahan. In God's grace, all will be okay. All be blessed. Bye.